May mga kwento talagang humahawak sa puso mo. Hindi dahil sa saya, kundi dahil sa mga luha, alaala, at pag-ibig na kahit gaano kahirap, pinili mo pa ring ipaglaban. Minsan, may mga taong dumarating sa buhay natin na parang milagro. Hindi mo sila hiniling, pero sila pala ang magtuturo sa iyo kung ano ang tunay na halaga ng pagmamahal, sakripisyo, at pagtanggap. Ito ang kwento ng isang guro at ng isang binatang minsang itinuring na walang kwenta. Isang pag-ibig na ipinanganak sa awa, lumago sa pag-asa, at nagtapos sa isang yakap na hindi mo na kailanman makakalimutan. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Bago natin ituloy ang pinakahihintay na pagtatapos ng kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa ating channel. I-click na rin ang notification bell para updated ka sa mga kwentong magpapaiyak, magpapakilig, at magpapaalala sa atin na ang pag-ibig ay pag-ibig, anumang anyo, anumang paraan. At syempre, isang mainit na shoutout kay Jessa Branson. Maraming salamat sa walang sawang suporta at sa patuloy mong pakikinig sa ating mga kwentong BL na nagbibigay buhay sa mga pusong marunong magmahal ng tahimik pero totoo. Handa ka na ba? Simulan na natin ang kwento. Kuya Will, may mga tao talagang dumarating sa buhay natin nang hindi natin inaasahan. Mga taong sa unang tingin ay parang wala lang. Pero sa bandang huli, sila pala ang magtuturo sa atin kung ano ang tunay na kahulugan ng pag-ibig, sakripisyo, at pagtanggap. Minsan nga, napapaisip ako kung bakit sa dinami-dami ng taong pwedeng dumaan sa buhay ko, siya pa, ang taong galing sa kalsada, ang tinuring ng iba na walang pag-asa, pero siya ang nagbukas ng puso ko sa isang uri ng pagmamahal na matagal kong itinanggi sa sarili ko. Hindi ito kwento ng kasalanan, Kuya Will. Ito ay kwento ng pag-ibig. Isang pag-ibig na totoo, kahit hindi tanggap ng mundo. At ngayong pagkakataong ito, gusto kong ipagpatuloy ang kwento namin. Ang kwento ni Lucas at ni Eman. Kuya Will, ito ang pagpapatuloy ng aking kwento. Isang kwentong totoong pag-ibig na nagpapatunay na ang pag-ibig ay walang pinipiling tao. Naniniwala ako na ang edukasyon ay higit na mahalaga at ang pagsasanay ng kabataan sa mundo ay dapat ituring na susi sa kanilang tagumpay. Ngunit higit pa sa edukasyon, mas mahalaga pa rin ang respeto sa sarili at lalo na sa kapwa-tao. Si Eman, isa sa mga estudyante ko, ay maituturing kong mababa ang loob at marunong tumanaw sa nakaraan. Marami na siyang pinagdaanan sa buhay. Minsan, ang kalsada ang naging tahanan niya at ang lansangan ang nagturo sa kanya kung ano ang tunay na hirap at pagtitiis. Hindi ko akalaing siya pa pala ang magtuturo sa akin ng mga bagay na hindi ko natutunan sa paaralan o sa libro. Sa aking patuloy na pagtuturo, isa sa mga co-teacher ko ang napansin ang kilos ko. Isa rin siyang bisexual, may asawa at anak. Minsan, tinanong niya ako, bakit parang lagi kang nagmamadaling umuwi? At bakit parang laging fresh ang aura mo? Gusto ko sanang sumagot, pero naunahan ako ng kaba at pressure, kaya nanahimik na lang ako. Pag-uwi ko sa bahay, iba ang ligaya ko. Malinis ang paligid, may bagong lutong ulam, at maayos ang lahat. Ang pag-aalaga sa akin ay para bang galing sa asawang maalaga. Kahit sa simpleng paraan, alam niyang makisama at marunong magpakumbaba. Minsan, sinamahan ko siya sa Maynila para mamasyal. Binalik niya ang saya ko nang bilhan ko siya ng cellphone, damit at sapatos. Dahan-dahan, nahulog ang loob ko sa kanya.
Hindi mo makikita sa kanya ang pagnanasa o pananamantala. Makikita mo ang kababaang loob niya. At dahil doon, lalo akong napamahal. Hindi siya nakikialam sa gamit ko kahit minsan kong iiwan. Hindi niya binubuksan ang desktop ko. Nanonood lang siya ng TV o nakikinig ng musika. Nang magkaroon siya ng bagong cellphone at iset up namin ang mga apps, tuwang-tuwa siya. Bigla siyang nagtanong, "Sir Lucas, pwede ba dito sa malaking computer doon ako magbukas bago ko kalikutin ang CP ko?" Inassist ko siya at napahanga ako sa husay niya sa computer. Pagkatapos, iniabot niya sa akin ang isang piraso ng papel. "Sir Lucas, heto pala ang password ko sa Facebook," sabi niya. "Kapag binuksan ko ang FB ko, malalaman nila na naka-open ako." At sa simpleng tono, nagdagdag siya, "Sige, pasukin na natin ang FB ni Papa." Nang mahanap namin ang pangalan ng Papa ni Eman at nagsimula kaming mag-scroll sa Facebook, napansin ko na halos lahat ng post ay may mga salitang "Rest in Peace" at puro RIP sa mga komento. Bigla siyang natahimik, tapos mahina niyang nasabi, "Sir Lucas, patay na pala ako sa post ni Papa." Napatigil ako. Tumingin siya sa akin at pinakita ang mismong post na nagsasabing, "Anak, Eman, kung nasaan ka man ngayon, kung patay ka na, tinatanggap namin. Pero kung buhay ka pa, pakiusap, magparamdam ka." Habang patuloy kaming nag-scroll, napindot ko ang photos. Doon ko nakita ang mga larawan ng malawak na taniman, farm, at mga negosyong tila matagumpay. Napahanga ako. Hindi ko inaasahang ganun pala ang pinanggalingan ni Eman. Pinindot ko rin ang info section ng account at doon nakasulat ang address, contact number, at ilang detalye kung paano sila makokontak. Pagkatapos naming silipin ang Facebook ng Papa niya, kumain muna kami. May konting biruan at sa kalagitnaan ng tawanan, umakbay siya sa akin. "Sir Lucas," sabi niya, "ang ginawa mo sa buhay ko, yung pagtulong mo sa akin, kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, ibabalik ko to ng doble." Ngumiti ako at sinagot siya ng pabiro, "Ang yabang mo talaga, Eman." Sabay haplos ko sa pisngi niya. Ngumiti siya tapos bigla niyang sinabi, "Sir Lucas, inibig kita ng kusa. Ako mismo ang naghintay sa'yo dito sa bahay mo. Yung paghanga ko sa'yo, malalim. Ang lakas ng kontrol mo sa sarili. Hindi ka nandiri sa akin, hindi ka nagdalawang isip na tulungan ako, at gumastos ka pa para sa pagpapagamot ko." Tumingin siya sa akin ng may ngiti. At totoo, si Eman ay may kakaibang lambing. Sa bawat yakap at biro, naroon ang init ng pasasalamat at pagmamahal. Minsan nga, sabay tawa pa niyang sinabi, "Sir Lucas, nalipasan ka na siguro ng libog, no? Kaya ngayon mo lang ako ine-enjoy." Tawanan lang kami pareho. Pero sa dulo ng usapan, bigla siyang naging seryoso. "Sir Lucas, sana wag kang magbago sa akin, ha? Hanggang sa araw na makauwi ako kay Papa." Kuya Will, sinimulan ko na ang pakikipag-ugnayan sa Papa ni Eman. Maingat kong ginawa ang lahat. May pag-unawa, may respeto, at may pag-asang mapawi ang sugat ng nakaraan. Una kong ginawa ay ang magpadala ng email. Makalipas ang ilang oras, may natanggap akong sagot. Maikli lang, pero ramdam ko ang bigat ng damdamin sa likod ng mga salita. "Huwag kang magbiro." Kasunod noon, may isa pang mensahe. "Please call me ASAP." Kinabahan ako, pero tinawagan ko siya agad. Habang tumutunog ang ringtone, ramdam ko ang kaba at pananabik. Pagsagot niya, agad kaming nagkausap. Mahinahon, pero puno ng emosyon. Ipinakita ko sa kanya ang mga larawan ni Eman noong panahong taong grasa pa siya, noong naaksidente siya, at noong unti-unti nang bumabalik ang ayos ng buhay niya. Habang pinapanood ko siyang tumingin sa mga litrato, narinig ko ang paghikbi sa kabilang linya.
Umiyak ang papa ni Eman. Ramdam ko ang pangungulila, ang sabik, at ang ginhawang malaman na ligtas pa pala ang anak niyang matagal na niyang inakalay wala na. Si Eman naman, nasa tabi ko lang, tahimik na nagmamasid. Bigla akong narinig mula sa kabilang linya, "Sir, saan po ba kayo nagtuturo? At anong bayan?" Pagkasagot ko, bigla niyang sinabi, "Sir, pwede ko bang makita ang anak ko?" Lumingon ako kay Eman. "Oh, Eman, handa ka na ba?" Tanong ko. Tumango lang siya pero halata sa mga mata niya ang kaba at saya. At nang ipakita ko siya sa messenger video call, tanging nasabi ng papa niya habang nanginginig ang boses ay, "Oo, buhay ang anak ko." Hapon noon, araw ng Sabado. At sa sandaling yon, alam kong may muling nabuo, isang pamilyang matagal nang winasak ng panahon, pero muling pinagtagpo ng pagkakataon. Pagkatapos ng pag-uusap namin sa messenger, lumapit si Eman at mahina niyang sinabi, "Sir, maraming salamat po." Habang kumakain kami ng hapunan, biglang may tumunog na doorbell. Tumayo si Eman para silipin, tapos bumalik siya sa akin at sabing, "Sir, andyan na sila." Tumayo ako mula sa lamesa at lumabas ng bahay. Sa gate, may 2 kotse ang nakaparada. Lumapit ang isang lalaki at nagtanong, "Kayo po ba si Mr. Lucas?" Tumango lang ako. "Andito po kami kasama ang papa ni Eman," sabi niya. Pagkapapasok nila sa bahay, agad bumungad ang emosyon. Ang mga luha at iyakan ay parang musika ng matagal nang hinintay na pagkikita. Mahigpit ang yakap ng ama ni Eman sa akin. Yakap ng labis na pasasalamat at ginhawa. Matapos ang kaunting paliwanagan, sinabi ng ama na isasama na nila si Eman pauwi. Bago sila umalis, humiling ako ng sandali. "Sir, maaari bang mag-usap muna kami ni Eman saglit? Hintayin niyo na lang po sa labas." Nang kami na lang ni Eman ang naiwan, tahimik muna kami pareho. Ramdam ko ang bigat ng sandaling iyon. "Eman," sabi ko, "salamat sa unang lasap. Salamat sa lahat. Alam ko, tinuruan mo akong magmahal at ipinakita mong walang mali sa pag-ibig kahit sa kapwa lalaki. Masakit man na iiwan mo ako, pero hindi ako nagsisisi na nakilala kita. Sa pag-alis mo, alam kong babalik ang katahimikan ko, pero hindi ko na itatago kung sino ako." Napayuko siya at mahigpit akong niyakap. Ramdam ko ang panginginig ng buo kong katawan. "Sige, lumabas ka na," sabi ko. "Humayo ka at magpakasaya sa piling ng papa mo. Iyan ang kabayaran ng lahat ng tulong na ibinigay sa akin ng ibang tao. At ngayon, naibalik ko na sa iba sa pamamagitan mo." Bago siya tuluyang lumabas, nasabi ko pa, "Kung tawagin man ako ng iba na Samaritan, hayaan na nila. Baka nga totoo iyon, dahil nagkataon lang na ikaw ang taong itinuro sa akin ng Diyos para tulungan. Salamat, Eman, at paalam." At sa pag-alis niya, naiwan akong mag-isa, ngunit puno ng pasasalamat, pag-ibig at katahimikan sa puso. "Kuya Will," nang kinuha na sa aking poder ang taong grasa na kinupkop ko, ramdam ko ang sakit pero tinanggap ko ito ng may buong puso. Sa loob-loob ko, alam kong tinulungan kong maging tunay na tao si Eman sa larangan ng pagbabago. Masakit man, alam kong hanggang doon lang talaga ang dapat. Nang gabing iyon, labis ang lungkot. Tahimik ang bahay, walang nag-aasikaso sa akin, walang kasabay sa hapunan, at walang ngiti na sasalubong sa akin sa tuwing uuwi ako. Pero kinaya ko. Pagsapit ng Lunes, pinilit kong maging matatag. Wala halos nakakaalam sa paaralan na may lalaki akong inuwi noon, isang taong grasa na binigyan ko ng tahanan at bagong pag-asa. Sa awa ng Diyos, matagumpay kong naitago ang lihim na iyon, ang kwento ng isang buhay na nailigtas ko.
Lumipas ang mga buwan, unti-unting bumalik sa normal ang buhay ko. Pero totoo, may mga gabing gusto kong mag-message sa kanya. Marami siyang beses na nag-chat at tumawag pero hindi ko sinasagot. Hindi dahil galit ako, kundi dahil alam kong kailangan na naming magpatuloy sa kanya-kanyang landas. Isang taon ang lumipas, Kuya Will. Isang araw, nakatanggap ako ng sulat mula sa main office ng DepEd sa Pampanga. Nakasulat doon na ililipat daw ako sa kabisera ng Pampanga upang magturo at inaatasan akong mag-report sa lalong madaling panahon. Pagdating ko sa main office, sinabi ko sa kanila, kung sa kabisera po ako magtuturo, masyado pong malayo ang uuwian ko. Ngunit may iniabot sa akin ng staff, isang malaking envelope. Sir, buksan niyo po ito at basahin. Pagbukas ko, laking gulat ko nang makita kong titulo ng bahay at lupa ang laman. At higit pa roon, malapit ito mismo sa paaralang paglilipatan ko. Nagtaka ako kaya nagtanong at sabi ng staff, hanggat may oras pa sir, puntahan niyo ang address at makipag-ugnayan sa nagbigay. Pinuntahan ko ang lugar, isang malaking gusali, at doon, tumambad sa akin ang pamilyar na mukha, ang papa ni Eman. Lumapit siya sa akin at may ngiti sa labi. Mr. Lucas, ito po ang regalo namin sa inyo, bahay at lupa, bilang pasasalamat sa lahat ng ginawa ninyo para sa anak ko. Heto ang susi. Pwede nyo nang lipatan kahit kailan, kumpleto na sa gamit. At kung gusto nyo, maaari nyong ilipat ang mga gamit nyo roon. Napatigil ako at mahina akong nasabi, kumusta na po si Eman, sir? Ngumiti siya at sagot niya, busy siya ngayon sa pag-aaral. Ipinagpatuloy na niya ang naudlot niyang pangarap. At sa sandaling iyon, Kuya Will, hindi ko napigilang mapangiti. Sa isip ko, sapat na iyon, ang makita siyang muli kahit sa pamamagitan ng kwento. Dahil sa puso ko, alam kong natupad na ang layunin ko. Ang mailigtas siya at muling maibalik sa kanya ang buhay na deserve niya. Kuya Will, nang puntahan ko ang bahay na ibinigay sa akin, halos hindi ako makapaniwala. Bungalow type, maaliwalas, may maliit na garden, at sakto lang para sa isang simpleng guro tulad ko. Pagpasok ko sa loob, napansin kong parang may nakatira na. Maayos ang mga gamit, may mga bagong dekorasyon, at tila may amoy ng bagong luto. Nagulat ako nang biglang may boses na sumigaw mula sa loob. Sir, welcome home. Bahay mo to. Paglingon ko, si Eman. Bago pa ako makapagsalita, tumakbo siya papalapit at niyakap ako ng mahigpit, sabay halik sa labi. Isang halik na puno ng pananabik at emosyon. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o matatawa, pero ang totoo, pareho kong naramdaman. Habang patuloy akong umiiyak, narinig ko siyang nagsabi, akala mo siguro nakalimutan na kita. Kahit mag-asawa pa ako, ikaw pa rin ang una kong minahal. Napatigil ako at tinanong siya, Eman, saan ka ba nakatira ngayon? Saan ka umuuwi? Ngumiti lang siya at sagot niya, dito. Dito ako titira hanggat gusto ko. Bahay mo to, bahay natin to. Niyakap niya ako ulit. At sa sandaling iyon, ramdam ko ang init ng katotohanan na ang taong minsan kong tinulungan, siya ring bumalik para damhin ko ulit ang halaga ko bilang tao. Ngumiti siya at bulong niya, Sir, ayaw ko ng girlfriend. Gusto ko, ikaw ang makasama ko habang buhay. Gusto ko ikaw dahil malinis kang magmahal at tinanggap mo ako kahit noong wala akong halaga. Kuya Will, hindi ko alam kung matatawag siyang bisexual o simpleng taong marunong magmahal. Pero isang bagay ang sigurado, ang pag-ibig namin ay totoo. At doon ko napagtanto, ang akala kong palaboy, ang taong grasa na minsan kong kinupkop, siya pala ang magbibigay ng kulay at saysay sa buhay ko. Kaya ngayon, Kuya Will, nagpadala ako ng liham sa'yo.
bilang respeto sa iyong programa at bilang pasasalamat. Dahil kung hindi dahil sa mga kwentong binibigyang buhay mo, baka hindi ko rin nagawang ibahagi ang kwento ng isang pag-ibig na hindi inaasahan. Salamat sa iyo at mabuhay ka, Kuya Will. Salamat sa pagbabalik at sa pagwawakas ng iyong kwento, Lucas. Alam mo, habang binabasa ko ang bahagi ng iyong buhay na ito, hindi ko mapigilan ang mainit na pagtulo ng luha. Hindi dahil malungkot ang ending, kundi dahil bihira ang ganitong klaseng pag-ibig. Yung uri ng pagmamahal na nagsimula sa awa, lumaki sa pagtanggap, at naging tunay dahil sa respeto at katapatan. Mahirap ang ginawa mo, Lucas. Tinulungan mo si Eman kahit alam mong may peligro sa reputasyon mo, sa trabaho mo, at sa paniniwala mo. Pero hindi mo siya iniwan. At sa huli, siya rin pala ang hindi ka iiwan. Kay Lucas, huwag kang matakot sa mga tanong ng iba. Huwag kang mahiya sa naging desisyon mo. Ang pagmamahal ay hindi sumusunod sa itinatakda ng lipunan. Sumusunod ito sa tibok ng puso mo. At kung si Eman ang nagpakita sa iyo kung ano ang tunay na pagmamahal, walang kasalanan doon. Ingatan mo siya, magtulungan kayo, at huwag ninyong ipagkait sa sarili ninyo ang kaligayahang pinaghirapan ninyo. Mga ka-desires, ito ang kwento ng isang guro na naging Samaritan, ng isang taong grasa na naging dahilan ng pagbabago, at ng pag-ibig na hindi humihingi ng kapalit, pero bumalik pa rin, mas matatag, mas totoo. Tandaan natin, ang tunay na kabutihan ay bumabalik sa iyo kahit hindi mo hinihintay. At ang pag-ibig, walang pinipiling anyo. Minsan, dumarating ito sa mga taong akala natin ay wala ng pag-asa. Pero sila pala ang magdadala ng tunay na liwanag sa buhay natin. Mga ka-desires, ano ang masasabi ninyo? Tama ba ang ginawa ni Lucas? May maipapayo ba kayo sa kanila? Naniniwala ba kayo sa pag-ibig na walang itinatakdang kasarian? Mag-iwan ng komento sa baba. Gusto naming marinig ang inyong boses. At kung ngayon mo lang narinig ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share para sa mas maraming mga kwentong totoo, tapat at puno ng aral. I-click ang notification bell para updated ka sa bawat bagong confession dito sa M2M Desires. Hanggang sa muli, mga ka-desires, ako si Kuya Will. Mag-ingat, magmahal, at maging totoo.